Good evening, mga mandirigma. Welcome sa Thinking Ground. I can assure you, hindi ka mawawalan, pero hindi ko sigurado kung magkakaroon ka. I will let you be the judge of that. Tara, maghasa na tayo ng kaalaman habang nagtatawanan pera. Pasok mga mandirigma! Let's begin! May pagganon pa sa amin talaga. Kaya Eto, so I think we can consider this a good news. Di ba? Kasi, biruin mo, libreng toll, oh. Ito yung una nating balita, libreng toll. Hindi libreng politika to, libreng toll. Unfortunately, I cannot read it. Hindi ko mabasa, wait lang. Punta tayo sa mababasa. Lakihan natin para mabasa ko. Ito. Kaya lang, ang dami nakabukas. Mahirap talaga maging live streamer, pero lalo na pag malabo mata mo. Sabi dito, SC Lex San Juan Interchange toll-free muna! Diba? Napakalaki ng pakinabang nito pero free as of the moment until December. Siguro hanggang Disyembre, toll-free ito. Libre muna, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagpapasinaya ng kalsadang magdurugtong sa Tarlac at Cabanatuan. Palakpakan! Courtesy, yan. MPC Pubaya, Ana Felicia Bao. So, yan yung topic natin for now, for the first topic. Libreng toll ba yan? Very, very good yan. Di ba? So, yan yung inanunsyo ni PBBM. So, most probably, until December, baka maging libre yan. Ito isa sa mga proyekto ng DPWH infrastructure sector, no, para sa mga motorista natin, no, public motorists, even sa private. Syempre, kinikriticize na naman yan, wala tayong pake. Automatic na kasi yan sa ganyang issue, di ba? Oh, main point natin, dating gawi, hanapin ulit natin. Yung political pattern. Ito tawagin ko na lang visibility governance. Kasi kita mo naman Kita mo kung anong ginagawa ng ating mahal na Pangulo, kita mo kung anong ginagawa ni PBBM kasama ng kanyang mga gabinete. Sa politika, hindi sapat na may ginagawa ka di ba? Kailangan nakikita ng tao na may ginagawa ka. Kaya mapapansin mo, may bagong kalsada, may bagong tulay, may toll-free, may airport, may railways. Lahat yan meron tayo ngayon. 'Di ba? Lahat yan visible sa atin. Lahat yan most probably accessible is apart from dun sa yung sa subway. Kasi still ongoing. Hindi lang ito infrastructure project, political capital din ito. 'Di ba? Dating gawi sa politika. Ang proyektong nakikita mas ramdam ng tao kaysa proyektong nasa papel. Panalo tayo dito. 'Di ba? Ang toll-free, hindi lang yan tulong sa motorista. 'Di ba? Anong type of strategy to para sa sa gobyerno? Strategy din ito ng immediate benefit. Tipid agad yung tao, 'di ba? Immediate benefit yan. Positive news. Public goodwill. Economy activity. Mas maraming biyahe, mas maraming negosyo, mas marami ang galaw ng tao. Yan yung itutulong yan. Ng munting kalsadang yan. Tapos toll-free pa. Until December. Yan yung tinatawag na public relief strategy. Hindi mo binibigyan lang ng apart from sa ayuda, hindi mo binibigyan ng pera yung tao. Binabawasan mo lang yung gastos nila. So merong pansalo na pambigay sa tao. Tapos ito, proyekto na makakabawas sa gastos ng mga tao. So magandang bagay yan. 'Di ba? Mas subtle. What happened?
bumaba yung ano natin. Wait lang guys. Bumaba ang ating project, yung topic. Kita nyo ba? Okay. Bakit gano'n? Nakagrupo siya. Chulugs. Wait lang guys ha. Ayusin ko lang ang ating ayan. Kasi binago ko yung ano natin eh. Anyways. Okay na yan. So, malumanay lang yung dating, di ba? Hindi dagdag na pera, pero kundi bawas sa gastos. Kaya maganda yung epekto ng proyekto na to. Ano yung tunay na laban dito? Hindi toll fee. Ang tunay na laban dito, public perception, performance, governance. 'Di ba? Sa politika kasi, hindi sapat yung magaling ka lang eh. Hindi sapat na mabait ka. Hindi sapat na tahimik ka. Kailangan nararamdaman ng tao yung mga ginagawa mo. 'Di ba? Ito immediate relief to. Kaya infrastructure ang isa sa pinakamalakas na political weapon, no, ng kahit sinong presidente. Para ma-secure mo yung legasiya mo. Pagka nakikita ng tao yung mga infrastructure na pinagawa mo, maganda ang magiging legasiya mo. Roads, bridges, 'di ba? Railways, airports, visible government. Yung presensya nandyan, nakikita. 'Di ba? Sa politika, no? Ang proyekto nakikita ng mata. Mas malakas kaysa sa proyektong nasa report lang. Kaysa sa mga dinadaldal, kaysa sa kaysa sa ginagawa ko, mas malakas kung nakikita, na-appreciate, nararamdaman yung benepisyo. Benepisyo. In English Tagalog natin eh. Ramdam yung benefits. 'Di ba? Dahil sa huli, para talaga sa kapakanan ng botante, ng mga mamamayan. Kasi kalsada ang dinadaanan. So, I think, let's wrap up with that. Yan, para sa akin, good news yan. And mga tropa peeps, let's, with that, okay na tayo dyan, di ba? So, good news yan, no? Hindi lang para sa mga motorista or public transport, ganun din sa mga private na motorista. Pero syempre, lipat naman tayo dun sa susunod nating topic. Kasi hindi lang lahat ng balita good news. Meron din mga pampainit ng ulo. Pero bago tayo mag-start ulit or bago tayo magsimula ng susunod nating talakayin, magandang araw po sa lahat, no? Welcome. Dun sa mga bagong dating dyan, pakibayo-bayo na lang daw yung like. Asan ba yung video natin? Wait lang Ayun, itaas natin para ano. So, punta na tayo dun sa ating second na topic. Magandang gabi po sa lahat. Next ano na lang tayo magbatian. Hindi ko naman nakita kung may mga bagong dating. I think si Mama Viola ng Cereza Force. Si Ma'am Fanny Reyes. And sino ba yung mga bago? Sa mga bagong dating, welcome po. Pasok Masuki at ang mga karayuman ng ating kapatid na si Tolnyolo. Doon sa mga mandirigma doon sa kabila. Shout out. Pasok lang. At tuloy-tuloy natin yung ating mga topic.
Ito, proceed na tayo sa ating pangalawang topic. Ayan. Saan yung ating babasahin? Na malaki. Kasi mali. Oh, wait lang. Ayan. Grabe. At ang labo ng mata natin pa rin, ha? Pero nag-i-improve eh. Maya-maya, pagka sobrang in-stress ko yung mata ko para mag-focus doon, biglang hahataw eh. 'Di ba? So ito. Ba't lumipat? Sabi rito na News 5, proceed na tayo sa ating Magandang gabi po sa lahat. Welcome dito sa channel ng ating kapatid na si Tol Niolo. I'm your host for tonight, Banat Boy. Ito ang ating pangalawang topic. Sabi rito, Hoy! Gising! Nanindigan si Palace Press Officer Yusek Claire Castro sa napatuloy ang investigasyon at hindi kinakalimutan ang maanumalyang flood control projects. Kasunod ito ng mga kritisismo na tila hindi na umano pinagtutuunan ng pansin ang nasabing issue. 'Di ba? So, ito ay tanging paninira lang sa gobyerno. Hindi po tumitigil ang Pangulo para mapanagot ang mga dapat Hindi po tumitigil ang ang Pangulo o ang gobyerno para mapanagot ang dapat mapanagot saad ni Yusek Claire Castro. Ayan. Kasi sabi nga dito, nagsumite na po ang ICI ng kanilang report, hindi lang po sa ombudsman na dati, kundi pati sa DOJ. Yun. Pati naman pala sa DOJ. Yun. Wala pong natutulog pagdating sa pag-imbestiga sa flood control projects. Yan ang sabi na yung ating pinakababoritong Yusek Claire Castro. Palakpakan. Ito. Hindi nakakalimutan ang kaso. Pero hindi rin pwedeng puro ingay lang kasi. Di ba? Ngayon, syempre, si Yusek Claire Castro, alam naman natin siya yung PCO. So kung ano yung mga gustong iparating ng Malacanang, pinaparating doon sa press briefing, 'di ba? Ng administrasyon. Yung ICI nagpasa na sa ombudsman ng kanilang mga report or sa DOJ. Ganun din sa ombudsman. 'Di ba? Para imbestigahan yung mga involved na flood control projects, yung mga official na involved. Yan naman talaga yung ginagawa ng ICI. And nag-anunsyo na, I think weeks back, na hanggang katapusan na lang yung ICI. And I think I even heard, or I saw a post from Leviste na nanghihingi din daw siya na reports. So good to know that there are people who are really, really putting an effort, although we don't like Leviste, pero nagmamaasim si Leviste. So we give it to him. Trip niya magmaasim, gusto niya magsita-sita, wala namang problema ron. 'Di ba? So, dating gawi, ano ba yung mga ito yung tinatawag nating 'di ba? Narrative pressure pa rin. Sa politika, may dalawang laban palagi legal battle and of course media battle. Lagi niyong tandaan yung mga ginagamit nating mga terminologies. Kasi mapapadalas. Yan pag-imbento ko ng mga terminologies. para may point of reference lang din tayo. Di ba, Boss B? May legal battle and media battle. Kasi minsan kahit wala pang resulta yung investigasyon, inuuna na yung naratibo sa media. Di ba? Na akala mo walang ginagawa yung gobyerno lagi Ganyan ang pinapalabas ng media. Ganyan yung dating gawi. Kapag may issue, hindi hinihintay yung resulta. Inuunahan agad ang public perception. Kaya ang laban, hindi lang sa korte. Laban din ito sa perception, sa isip ng politiko, ng publiko.
'Di ba? Yan yung dating gawin dyan. Ano yung mga posibleng strategy? Power, tsaka narrative. Ang statement na tuloy ang investigasyon at naisumuti na ang sa ombudsman at DOJ, ibig sabihin, yung strategy dito, institutional process. 'Di ba? Tumatakbo yung proseso. At sinusunod lang natin yung legal process. Kung ano yung nakasaad sa konstitusyon at kung ano yung pamamalakad ng isang particular na institusyon, yun yung sinusunod, yung proseso nun. Hindi dinadaan sa press con lang. Hindi dinadaan sa social media lang. Dinadaan sa tamang proseso ng gobyerno. Sa politika kasi may dalawang klase ng aksyon eh. 'Di ba? Yung maingay, yung madaldal. Tapos yung isa, yung tahimik pero legal. Most probably by now dapat alam nyo na eh. 'Di ba? Kung ano yung character ng ating mahal na Pangulo. Ganyan naman si PBBM, 'di ba? Always by the book. Hindi yan bumabanat ng pabalik. Yet unless pag natatanong siya, surprise. 'Di ba? Boss White Tiger, shout out. Oh. Ganyan na yung mga dating gawin na yan. Wala nang bago dyan. Ano ang tunay na laban? Ang tunay na laban dito, hindi lang flood control projects. Ang tunay na laban dito, accountability versus narrative. Legal process versus political pressure. Investigation versus public opinion. Yan naman talaga, di ba? Kada issue pagdating sa politika. Accountability versus narrative. Legal process versus political pressure. Investigation versus public opinion. Sa politika kasi, kahit wala pang desisyon, may desisyon na yung publiko sa isip nila. Di ba? Ganyan naman nangyayari. Kaya importante sa gobyerno na ipakita. Hindi ito dapat kinakalimutan. Hindi ito tinatabunan. Hindi ito pinapabayaan. Kaya sa press conference, sinabi ng ating mahal na si Yusek Claire kung ano yung mga gagawin ng gobyerno patungkol sa mga sinumite na investigation report ng ICI. No? So wala tayong kailangang ipangamba. Kasi tuloy lang eh. 'Di ba? Yun naman yung sinabi ng pamahalaan. Yun yung sinabi ni Yusek Claire. Si Yusek Claire, pagka ang tanong particular kung ano yung ng Pangulo, isasagot niya pagka alam niya. So kung yan ang sinabi at kung yan ang naging naratibo ni Yusek Claire, nagsumuti na po ang ICI ng kanilang report, hindi lang po sa ombudsman kundi pati sa DOJ, wala pong natutulog pagdating sa imbestiga sa flood control projects. Walang natutulog. Yan din ang sinasabi ng ating ng ating mahal na Pangulo. 'Di ba? So sa politika, may kaso talagang dinadamdam sa press con. 'Di ba? Diyan nila dinadaan eh. Oh. At may mga kasong dinadaan sa kaso-kaso. Doon nila talaga pinaparamdam. Kaso eh. Magkaiba yung ingay ng dalawa. 'Di ba? Legal battle tsaka media. Perception ng publiko at tsaka perception ng legal. Pero sa huli, papel pa rin sa korte ang magpapasya, ang magde-decide. Hindi ingay sa media. Yan ang lagi niyong tandaan. So, okay na tayo dyan. No? I think, sang-ayon naman ako kay Yusek Claire. I have complete trust
No, 100% trust with the administration, and I do believe na pag sinabing walang tinutulugang kaso, walang tinutulugang kaso. Ganon din naman yung saad ni Ombudsman Boying. Ang sabi niya, marami siyang pananagutin ngayong yung tag-init, lalong mag-iinit ang puwit. Yung puwit daw eh. So, enough with that. No guys, ayan mga mandarigma, mga karayuma, medyo mainit-init yung usapin yan. Pero syempre, lipat na tayo sa susunod nating topic Kasi sa politika, hindi talaga nauubusan ng issue araw-araw. Kaya transition kagad tayo dun sa ating susunod na talakayin. Pero syempre, bago ang lahat, press 1 muna. Kung gising ba kayo dyan? Press 1, batian tayo. Tapos, punta na tayo dun sa ating susunod na topic. Para naman meron tayong continuity dun sa ating tatalakayin. At yan, piniprepare ko na. Press 1 lang. Andiyan si Mama, si Boss White Tiger, si Kolmi. Asa na? Si Koimi, si Boss Romy. Oy! Hello naman dyan, tol. Sabi ni Boss Romy. Hello din, kapatid. Shout out, bossing. Okay na. Wala na magpapabate Okay na, let's proceed dun sa ating susunod na topic. Yun yung mga nag-press 1. Si Boss Romy, si Boss White Tiger, at si Boss Coolme. Kaya magandang gabi po sa lahat. Proceed na tayo sa ating pangatlong topic. Oo nga pala, meron akong live sa Banat Boy. After neto. Then after niyan, may lakad kasi kami. No? Si Ma'am Len De Los Santos, shout out. Baka gusto nyong i-like na. Boss Siljan, shout out. I-like nyo na. Baka i-like pa yun ng iba So may live tayo rin mamaya. Both dun sa channel natin. Diba? Ayan. So proceed na tayo dito sa ating pangatlong topic. Ayan. Ito. Sabi dito kasi ni Yusek Claire. Mabenta sa atin ngayon si Yusek Claire. Maliit pero i-zoom ko na lang. Sabi rito, hindi raw ulit. News 5. Ayon sa News 5, sabi ng ating mahal na Yusek, tuloy ang trabaho. Hindi raw nagbabakasyon si President Bongbong Marcos ngayong Semana Santa. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, walang pagbabakasyon dahil patuloy ang ating Pangulo na magmo-monitor at magbibigay ng utos na ang kailangang gawin ng ahensya sa gobyerno. Yon. Okay, so patuloy magmo-monitor. Nauna nang sinabi yan ni President Marcos na mananatili siya sa Ilocos kasama ang kanyang pamilya at saka babalik sa Maynila sa weekend. So, kahit nandun si PBBM, no? Kahit nakabakasyon mode yung lahat, yung ating mahal na Pangulo patuloy na magmo-monitor, no? Para yung ma-manage na pa rin, 'di ba? Satellite office. Ganun naman minsan, 'di ba? At least pagka pagiging presidente talaga, hindi mo kailangan maging hands-on . Kailangan magaling ka mag-delegate. No? Ang alam nyo, mga magagaling na managers ng kumpanya, they never shy away from delegation. Kasi mahirap na project yan. Mahirap na gawin yan, yung pagde-delegate. No? Kaya, so, mananatili ang ating Pangulo na nakamonitor. Trabaho kahit holidays. Ang critics ng iba, optics ba to o leadership style? Leadership style ba to o optics lang? Yan yung mga pautot na bagong mga pautot ng mga DDS at saka ng iba pa mga critics. Di ba?
So, si PBBM magbabakasyon ayon sa ating USEC, no? Doon sa press briefing. Kahit na yung wala sa Malacanang ang ating Pangulo, nandun man siya sa Ilocos para i-spend yung Holy Week, patuloy siya nakamonitor. 'Di ba? So, yan. Ang problema lang, no, talagang, I think, kasi dapat masanay na tayo eh. Every time there will be a good issue or bad issue, parehas lang. Parehas lang. Lagi pa rin makikriticize. May sabihin si PBBM o wala. Kunyari, about dyan sa bakasyon na yan, ikikriticize pa rin siya. Nako, hindi sigurado. Paano niya magagawa yun? Nakabakasyon tapos gusto, nagtatrabaho pa kunyari. Pag wala naman, sinabi, kita mo, yung Pangulo walang ginagawa. Wala ka talaga malulugaran. Kaya tayo dapat talaga, yung technique nung atin dito, silipin natin yung mga dating gawin na. Try natin mag-suggest ng panibagong posibleng dapat gawin. 'Di ba? Yun yung mga sisilipin natin dito. Ano yung mga dating gawin na rito? Ito yung tinatawag na leadership optics politics. Yan yung laging bintang. Yan yung laging sinasabing papogi. Ang pandibang natin dyan, kailangan lagi makita ng mga constituents or ng mamamayan natin na may ginagawa ang ating pamahalaan. Di ba, Ma'am Bengay? Yun yung mas mahalaga. Alam nyo kasi sa politika, importante yung polisiya. Importante yung mga proyekto. Importante ang economy. Pero isa pang importante, yung image ng leader bilang masipag at present. Hindi lang optics. Kailangan talaga actual. 'Di ba? And yun nga natanong eh. So, nag-report lang din si Yusek Claire. 'Di ba? Pag sinabi, kaysa paniwalaan mo yung sinasabi ng iba, pag sinabi ni PBBM magtatrabaho siya, nakamonitor siya, nakaantabay siya sa lahat ng posibleng maganap, no? At handang-handa si PBBM na mag-delegate or magbigay ng instruction, ba't di pa natin paniwalaan? Kaysa paniwalaan mo yung naninira, nandun, sa Vienna. Ha? Minsan lumalabas sa TV, may herpes. Di sabi. Diba? Importante kasi yung image. Diba? Importante yan. Kaya mapapansin nyo, maraming presidente sa iba't ibang bansa laging may site visit. Lahat ginagawa yan. 'Di ba? Even si Donald Trump, simpleng groundbreaking ginagawa yan ng ibang mga presidente. Laging may inspection. Ocular inspection. Ini-inspect yung proyekto. Ano yung status? Ano yung lagay? Kasi mas mainam yun. 'Di ba? At least, alam nyo pagka may presensya ron ng presidente doon sa proyekto, mas napapabilis yung kilos ng mga tamad. 'Di ba? Namumultiply yung bilis ng kilos. Kasi kanya-kanyang pasikat eh. 'Di ba? Masama ba yun? Hindi. Mas maganda yun dahil mas napabilis eh. Kahit holiday, may trabaho. Kahit may bagyo, nasa command center. Kahit may krisis, nasa ground. Lagi may site visit, lagi may inspection, laging may meeting. Yan yun. Hindi lang ito trabaho. Ito ay leadership, image building. Importante yan. Makita ng tao na kumikilos yung ating pamahalaan. Yung ating leader nakikitang nagtatrabaho. Mas tinatanggap ng tao. 'Di ba? Kaysa leader na tahimik lang kahit may ginagawa. Mas okay yung makita, maparamdam ng ating pamahalaan na kumikilos.
true, showing that even the president himself pumupunta ron to do those ocular inspection. Which is lagi niyang ginagawa. Napanood ba yung cute ni PBB? Sabi, ginagawa eh. Yung para dun sa storage ng sibuyas. Diba? Cold storage. Oh. Yang ganyang balita, may tinatawag tayong work ethics visualization or naratibo. Ang gustong ipakita ng narrative na to, hindi nagpapahinga ang presidente. Hands-on. Monitoring. May control. May direction ng gobyerno. Yan yung mga gustong ipakita. Yan yung mga dapat na ipakita sa atin. Sa politika, mahalaga yung naratibo na may leader na gumagalaw. Di ba? May leader na nandun sa ground. Kasi ang kinakatakutan ng tao, hindi korupsyon eh. Hindi tax, hindi inflation. Pansinin nyo, ang kinakatakutan ng tao ay ang gobyernong walang leader. Sa lahat ng aspeto ng community, ng grupo, dapat laging may leader. May presensya ng leader. Kaya anong problema sa mga alyansa? Kasi hindi naman yung group eh. Pag alyansa, madalas hindi pinamumunuan ng isang leader. Kanya-kanya sila. Kada grupo na nag-alyansa, may sarili-sariling leader. Pwedeng magkalasan. Pero sa pagpapatakbo ng gobyerno, kailangan lagi may leader. Ano yung tunay na laban dito? Ang tunay na laban dito, hindi kung magbabakasyon ba o hindi ang ating mahal na Pangulo. Hindi naman yan yung usapin eh. Ang tunay na usapan, kung hindi magbabakasyon o hindi yan. Hindi yan. Ang tunay na laban dito, leadership Bisaya ka man dong? Ate Tiger Eyes. Ang tunay na usapan, hindi yung kung magbabakasyon o hindi ang ating mahal na Pangulo. Ang tunay na usapin, leadership perception, public confidence, political image, at syempre, command presence. And kayang gawin niya ng ating Pangulo habang nakamonitor doon sa Ilocos. Kaya wala tayong dapat problemahin. Sa politika kasi may tatlong klase ng leader na sa mata ng ng publiko. 'Di ba? Yan yung tatlong leader, tatlong klase. Leader na nakikita, leader na naririnig, leader na hindi ramdam. Oh. 'Di ba? Si PBBM, leader na nakikita, ang dami nyo pa ring angal. Leader na naririnig, minsan, para ka namang reporter. Mga asong ulol eh. 'Di ba? Leader na ramdam. Merong mga proyekto ang ating pamahalaan na kung saan immediate yung benepisyo. Yung topic nating pang-una. 'Di ba? Anong oras na? Kasi alam nyo, sa politika, hindi sapat na nagtatrabaho ka. Nasabi ko na to dati. Kailangan nakikita ng tao na nagtatrabaho ka dahil sa mata ng publiko, ang leader na present, leader na may control. Ang leader na present, very good. Diba? It only shows that you have the control doon sa pamahalaan mo. And that's good for the country. Diba? A leader like PBBM,
panalo tayong lahat. Palakpakan. So, ayan mga mandirigma usapang leadership yan, pero hindi pa naman tayo, no? Sa susunod na nating topic, kasi sa politika, alam niyo naman, di ba? Kakulango. Tanggap, tanggap, luga, luga, DDS, DDS. Tatay niyo ay karton, tatay niyo ay karton. Duterte, Duterte. Tanggap, tanggap, luga, luga, DDS, DDS. Tatay niyo ay karton, tatay niyo ay karton. Duterte, Duterte. Ayan na sila, ayan na sila. Malita na peke, malita na peke. Ayan na sila, ayan na sila. Malita na peke, malita na peke. Tangga, tangga, luga, luga, DDS, DDS. Tatay niyo ay karton, tatay niyo ay karton. Duterte, Duterte. Tangga, tangga, luga, luga, DDS, DDS. Tatay niyo ay karton, tatay niyo ay karton. Duterte, Duterte. Ayan na sila, ayan na sila. Malita na peke, malita na peke. Ayan na sila, ayan na sila. Malita na peke, malita na peke. Sara nababali na siya. Sara nababali na siya. Digong masusunog na siya. Digong masusunog na sa. Tangga, tangga, luga, luga, DDS, DDS. Tatay niyo ay karton, tatay niyo ay karton. Duterte, Duterte. Puro fake news ang DDS. Puro fake news ang DDS. Mga troll farm, mga gate. Dutites, Dutites. Puro fake news ang DDS. Puro fake news ang DDS. Mga troll farm, mga gate. Dutites, Dutites. Tangga, tangga, luga, luga, DDS, DDS. Tatay niyo ay karton, tatay niyo ay karton. Duterte, Duterte. Tangga, tangga, luga, luga, DDS, DDS. Tatay niyo ay karton, tatay niyo ay karton. Duterte, Duterte. Ayan na sila, ayan na sila. Malita na peke, malita na peke. Ayan na sila, ayan na sila. Malita na peke, malita na peke. Puro fake news ang DDS. Puro fake news ang DDS. Mga troll farm, mga